Hello mga kids! Kumusta kayo? Nakakita na ba, gusto nyo ba makakita ng sobrang laking libro? Tapos may lumalabas sa mga characters. Ayan. So, etong Holy Bible na to, lalaki to every week kapag nakikinig kayo. As in, lalaki talaga siya. Tapos may lalabas, may mga makikilala tayo mga characters. Habang nakikinig kayo lalo, mas lalong nagiging maganda yung mga kwento tsaka mga lessons. Gusto nyo ba yon? Okay, sige. Ngayong araw na to, may papakilala ako sa inyo na character. At meron siyang ituturo sa atin na lesson. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay, sige. Play natin yan. Naiintindihan niyo po ba yung kwento? So, sino yung mga characters? Elijah. Sino pa? Sino? Yung mga prophets ni King Ahab. Tapos, sino yung pinupuri nila? Pinaniwala ni King Ahab na ang Diyos ay sino? Baal, 'di ba? Ganon. Tapos si Elijah pumunta sa lugar ni King Ahab kasama ang asawa niya na si Jezebel at sinabi niya na mali yan, bakit yan ang pinaniniwalaan niyo? Bakit si Baal lang ang kainyong pinupuri? Tapos dahil doon sinubukan siya ni King Ahab. Sabi niya ganon, o sige, tingnan natin kung sino talaga yung Diyos. Mag-alay tayo, tapos kung sino yung umapoy, yun yung talagang Diyos. E di ginawa ni Elijah, naghiwa sila ng mga parte ng baka, tapos inalay nila. Ang ginawa ng mga prophets ni King Ahab, di ba, sumayaw-sayaw sila, tapos kumakanta sila, nag-ingay sila. Ano nangyari? Wala, di ba? Tapos, ano nangyari dun sa pangalawa? Si Elijah. Binuhusan nila ng tubig, di ba? Hanggang sa umapaw. Tapos nilagay nila dun yung alay nila. Tapos nagdasal sila. Nagsabi sila na, Panginoon, ikaw talaga ang Diyos ni Abraham, Isaac. At pagkatas lang ng ilang segundo, umapoy. 'Di ba? Ano tingin niyo yung sinasabi sa atin itong lesson na to? Ikaw, Kevin, ano tingin mo? Tunay na Diyos ay si Jesus. Okay. Sige, tutulong sa akin na i-explain ang lesson na to ay si Ate Ian. Kilala niyo si Ate Ian? Yan. Ayan. Hello. Nakikinig pa po ba tayo kahit nakahiga tayo? Hi. Kilala niyo ba ako? Ako si Ate Ian. Nasa red team ako. Ayan. So, ang sinasabi sa atin, itong lesson na to ay tayong mga pumupuri kay Jesus. Ay, nakikinig pa ba? 1, 2, 3, 4, 5. Gusto ko makinig kayo sa akin. Gusto ko marinig nyo itong lesson na to kasi sobrang importante nito, lalo kahit mga bata pa kayo. Huwag po tayong humiga o po tayo lahat. O Cedric, upo ka na. O bibilang ako ulit tapos doon ko lang itutuloy itong kwento ko. 1, 2, 3. Red team, nakikita ko hindi pa maayos yung pila. Opo. Gusto ko marinig niyo itong lesson na to. Sino nang nakarinig ng salitang choice? Choice. Ano ibig sabihin ng choice sa inyo? Ikaw, Jerome. Ano yung choice? O ikaw, Te.
Pag-asa, nako, parang hindi yata po. Ang ibig sabihin ng choice ay desisyon. Yan. Diba? Diba, Ate Ian? Yes, tanong ko sa inyo. Na-try niyo na ba napagalitan ng mga nanay ninyo? Kasi hindi kayo sumunod sa kanya? Na-try niyo na ba napagalitan? Parang konti lang nakikinig eh. O, sino yung gustong makinig sa akin? Sa amin ni Ate Ian. Sino yung may ayaw? Ulitin ko yung tanong. Sinong napagalitan na ng nanay nila kasi hindi sila sumunod? Sino yung nakipag-away na sa kaklase niya? Kasi nakakainis yung kaklase niya eh. Sino naman yung hindi sumunod sa teacher? Naku, ang dami pala, no? Naalala ko tuloy nung grade 1 ako. Meron akong kaklase. Tapos, ginawa niya, inaasar niya ako, pangit naman yung project mo, Camille. Ano ba naman yan? Di nag-init ulo mo nun. Oo, naasar talaga ako. Ginanon ko yung notebook niya. Kasi ginanon ko talaga ng ballpen. Tama ba yon? Hindi, di ba? Anong nangyari na susunod? Ano tingin nyo? Next ako. Napagalitan ako ng teacher. Ayun, dahil doon nagkaroon ako ng maling desisyon, di ba? Ate Camille, tanong ko sa'yo. Na-try mo na ba napagalitan ng nanay mo? Kasi hindi ka sumunod sa kanya, tapos napasama ka, ganun. Oo naman, maraming beses na. Tapos ginagawa ko pa, tumatakas ako dati para hindi niya ako mapagalitan. So, kids, di ba minsan, may utos si nanay, o anak, huwag kang lumabas, delikado, tapos lumabas ka pa rin. Tapos, nasugatan ka, nasaktan ka, tapos bumalik ka sa nanay mo. Sabi mo, Ma, may sugat ako, nasugatan po ako. O bakit? Kasi lumabas po ako. O, sa tingin nyo ba masusugatan kayo kapag sinunod nyo yung nanay nyo na huwag lumabas? Hindi, di ba? So, ano mangyayari kapag sinunod nyo yung nanay nyo? Hindi magkakasugat. Ibig sabihin, hindi kayo mapapasama kapag sumunod kayo sa nanay nyo. Parang ganun din kay God. Pag sumunod tayo kay God, sa tingin nyo mapapasama tayo? Di ba hindi? Okay. Dapat ba, ano dapat yung mga tamang desisyon na ginagawa natin sa buhay? Ang pagsunod kay teacher at kay mama at papa o ang pagsuway sa kanila? Pagsunod o pagsuway? Yun naman pala, nakikinig naman pala. Ayan, katulad ngayon, merong tinuturo si Ate Camille at si Ate Ian. Siyempre, di ba? Gusto namin matuto kayo. Ano tingin niyo yung ginagawa natin ngayon? Nakikinig pa po ba? Gusto ko marinig lahat. Nakikinig pa po ba? Ayan. So, ito, makinig na kayo kay Ate Camila. Yun, gusto ni God yung best para sa ating lahat. Kaya dapat sundin natin siya, imbis na makinig sa mga maling turo ng devil sa atin. Siyempre, ngayon, marami tayong mga distraction na sinasabi sa atin, huwag ka na makinig kay Ate Camila. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang sinasabi niya. Siyempre, dapat makinig pa rin tayo kasi tinuturuan tayo ng tamang asal. Tama ba? Ayun naman pala. So, nakikinig ba tayo? Hindi. Makikinig, syempre. Ayun. Siyempre, may mga panahon na naglalaro tayo, may mga panahon din na dapat nakikinig tayo. Kasi kapag ka nakikinig tayo, dito natin napupulot yung mga tamang desisyon sa buhay. Tapos, kapag ka ginawa natin yung mga tamang desisyon sa buhay, eventually, ay pagpapalain tayo ng Diyos. Okay, sige. Babasahin ko na sa inyo tong memory verse na to. Matthew 22:37-38. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment.
So, ito yung sinasabi nating tama at maling desisyon. Paano mo makukuha ang tamang desisyon? Ano ang tamang desisyon ngayon? Makikinig at uupo. Tama? Okay, sige. Simulan natin dito. Upo po tayo. Paano mo makukuha yung tamang desisyon? Yellow team. Green team. Nasaan po ang green team? At saka ang red team. Pinakamabait. Okay, nakikinig ang blue team. Bigyan natin sila ng 5 points. Okay. Ayan. So, yun. Tandaan lang natin, kids, na ang mga tamang desisyon sa buhay, kapag sinunod natin ito at gumawa tayo ng mga tamang desisyon, pagpapalain tayo ng Diyos. Okay? Pero tanong ko, paano mo malalaman kung tama yun o mali? Paano nyo malalaman? Or paano? Kasi mag-pray tayo. Mag-pray tayo lagi kay God and magbasa ng Bible. Kasi ang Bible, yun ang Salita ng Diyos. yun yung mga utos niya. So, pag sumusunod tayo sa kanila, sumusunod tayo sa Bible, sumusunod tayo kay God. Diba? Okay? So ngayon, punta na tayo sa ating mga small groups para kausapin tayo ng mga ating mga ate at mga kuya. Okay?